ito, pag-usapan po natin itong kay Cayetano. Talaga nga namang niyari niya po si Pangilinan. Talagang sinampal ng katotohanan. Grabe ho ito. Nagulat ako dito. Sabi ko, wag nyo talagang sa dami-dami nang babanggain yung senador. Oo, si Marcoleta magaling din. Ito honestly, this is my honest opinion. Maraming klase ng matalino, maraming klase ng magaling na abogado. Si Marcoleta, magaling na abogado, naninindigan, matikas. Okay, magaling. Pero in conveying message, sometimes medyo masyado siyang malalim. Minsan masyado siyang technical na hindi masyadong nagigets. O alam mo yon, ano pa nga si Marcoleta, gentle pa. Okay. Pero pag si Cayetano ang bumanat, pag si Cayetano ang yumari at nakadebate mo, debater talaga. Pahiya ka. As in, mapapahiya ka talaga. Ito, bibigyan ko kayo ng sample ng napahiya si Pangilinan dito bago natin i-play yung mas mahaba. Ito, sample lang ito. Papakita ko sa inyo. The first to reclaim was Vietnam. The most aggressive to reclaim and most islands is Vietnam. Yes, that's right. The most aggressive is Vietnam. The country to first propose to President Obama not to militarize na hindi tinanggap ng American government is China. Inside our EEZ, sino ang pinakamaraming reclamation? Ayan. Sino ang pinakamaraming reclamation? Right now, it is, as I made to understand, it is Vietnam. Okay. Sinong pangalawa? Again, according to our DND resource person, China is the second. Okay. Mali po, it's Malaysia. Malaysia. Oh, di ba? So, diyan pa lang sabi ko, yan ang problema sa mga dilawang tae, mga dilawang senador, mga pinklawan. Basta lang sila bitaw ng bitaw. Kita nyo, nakakapit pa nga siya doon. Bakit? Tutumba siya. Bakit? Alam mo yung kanyang body language? Tingnan nyo ha. Tingnan nyo yung body language ni Pangilinan. The most aggressive is Vietnam. Tingnan nyo. The country to first propose to President Obama not to militarize na hindi tinanggap ng American government is China. Inside our EEZ, sino ang pinakamaraming reclamation? Right now, it is, Tingnan nyo, nakakapit siya. May bumubulong sa kanya eh. as I made to understand, it is Vietnam. Okay. Sinong pangalawa? Again, according to our DND resource person, China is the second. Mali po, it's Malaysia. Nakikipaglabang ka sa China, hindi mo alam, di ba? Na Vietnam at Malaysia ang pinaka-agresibo at marami dyan. Tapos sasabihin mo ngayon yung China. You know why? Hindi ba kayo nagtataka dyan? Hindi nyo ba naisip yan? Bakit kaya China sila ng China eh? Mas madami naman ng Vietnam. Mas marami naman ng Malaysia. Bilangin nyo mas marami yun. Di ba? Pinakita na nga ni Sas yan eh. Mas marami yung Vietnam at Malaysia. Bakit pinag-iinitan ng China? You know why? Dinidikit kasi nila ang China sa mga Duterte. As in, ang ano nila dyan, basta China, Duterte may kasalanan. But in reality, sa totoo lang napakaayos ng relationship natin at maayos ang ginawa ng China sa atin. As a matter of fact, dito nga ako takantake. Sino ba ang nagbigay sa atin ng mataas na tariff? Amerika ba o China? Amerika eh. Sinong tumulong sa atin during the pandemic? Unang nagbigay sa atin ng mga bakuna? Amerika ba o China? China. Sino nagpagawa ng mga magagandang na inagaw mismo ni Bongbong Marcos dito sa Davao? Di ba China rin? Alam mo kanina nagpunta kami sa coastal Sabi ko nga kung lumamig lang to, para na ako nasa Europa. Oo. Kasi remember, di ba nagpunta tayo dyan sa Europa, ilang beses tayo nagpunta dyan. At isa sa paborito natin dyan, yung Barcelona. Kasi doon sa Barcelona, merong beach Ano ba yun? May mga coastal din sila. Sabi ko nga kulang na lang dito sa Davao City, mga siksing matatangos ang ilong. Parang Spain na ito, parang Barcelona na ang dating nito. Yeah? Totoo naman anong punto ko dun? Ibig ko lang sabihin, ganun kaganda. At may video tayo. Pinakita ko. Kung gusto nyo makita, nasa Facebook ko po yan. Kita nyo naman yung project. Alam mo, doon sa drone na ginagamit ko, hindi ko pa kasi kabisado yun
Kaya natatakot akong iano sa dagat kasi ang lakas ng hangin, gumagano yung drone. Hindi doon sa video hindi gumagano kasi nga merong gimbal yun. Pero sa gumagano ganun yung drone. Pag pumupunta na doon sa may dagat, natatakot ako baka mamaya biglang bumagsak. Sayang naman yung pera natin doon. Mahal din yun, 'di ba? 30,000 din yun. So anong ibig ko sabihin? Pag tiningnan mo kasi talaga yun in person, pag tiningnan mo yung parang harang, bago pa yung mismong ganun, may harang pa ng mga parang malalaking bato. Hindi ito yung pipitsuging bato ha. Ito yung that can stand yung tindi ng agos, yung tindi ng alat ng tubig. Ganun siya katibay na kahit magka-tsunami, siguradong mahaharang. Magkakaroon ng splash sa kung may tsunami, pero mahaharang po yun. Unless yung tsunami kasi laki ng isang buong building. Pero grabe ang lalaki talaga. So imposibleng umabot doon, bago patamaan ito, may haharang na. Ganong kalupit po. So anong ibig ko lang sabihin? Ang tindi ng ginagawa ng China sa pagtulong sa Pilipinas. At may mga mas matitindi pang nananakop ng ating quote-unquote West Philippine Sea. Pero bakit yan ang pinag-iinitan? It's all because idinidikit nila at malapit ang mga Duterte sa China. Alam nyo, hindi naman malapit ang Pilipinas sa China Pero China lang kasi ang matulungin. And not only in the Philippines, even in Africa, in other countries. Ewan ko nga, mga putang inang tatanga-tanga lang itong mga senador natin. Pumunta kayo sa ibang bansa. China is the number 1 ngayon in terms of modern technology. Sila yung kayang gumawa ng sobrang bibilis. Yung kanilang technology. Sabi ko, the mere fact, Apple is no longer made in US but made in China. It speaks so much. It's an American company and yet China ang tumitira. All the bags, di ba? Lumabas yan. Totoo yun. Yung mga designer bags, designer na mga brand, saan ginagawa? Sa China. Ang gagawin lang nila, alam nyo ba sikreto dyan? Kasi merong dyan sikreto na may percentage ng gagawin para ma-declare mo made in France, made in Paris. So ang gagawin, yung finishing ng mga bags ginagawa sa Paris, sa Italy, doon para masabing made in Paris o made in Italy. Pero most of it sa China na ginagawa. So anong ibig ko lang sabihin? Ang titindi ng ginagawa ng China not only in the Philippines but also in other countries as well. Tingnan nyo, halimbawa na lang dati sikat na sikat ang GoPro. Alam nyo yan, di ba? Pag sinabi, action camera, GoPro. Wala na. GoPro, bankrupt. Sino pumalit? DJI, Insta360. Ano pa? May lumalabas pang mga bago ngayon. It's all China company. Ganon sila katindi at ganon sila tumutulong sa iba't ibang bansa. Not only in technology but also in all infrastructure. Ganon sila kalupit. And that's the only thing that they want sa atin. Oo, may mga tarantadong Chinese. I believe that. Pero dahil ba sa may tarantadong Chinese, lahat ng Chinese citizen tarantado na? Buti pa nga sa kanila Ang dali bitay dun Sa Pilipinas, tangina, ginawa ng lahat, di pa rin bitayin. Doon bitay talaga O ano pa? Yun na nga lang, sabi ko nga sa inyo yun na nga lang panahon na tayo ay walang makuha ng tulong. Sino nagtulong sa atin? Yung Sinovac, malamang maraming namatay kung hindi nabakunahan agad. Ganun Tapos, hindi naman sila talaga ang pinaka nananakop. Mas marami pa. Hindi ko sinasabing huwag ipaglaban, hindi po ako pro-China. That's not what I'm saying. Kasi yan ang pinalalabas ng mga tarantadong mga pinklawan at saka mga dilawan at mga makakaliwa. Sinasabi nila pag inanoon China, ibig sabihin pro-China ka. Hindi.
Andyan ang Malaysia, nandyan ang Vietnam. Ba't di yan ang sitahin nyo? Because hindi nila kayang idikit ang Malaysia at Vietnam kay Pangulong Duterte o sa mga Duterte. Again, sabi ko nga sa inyo, lahat ng galaw ng dilaw, lahat ng galaw ng pink, at lahat ng galaw ng teroristang makakaliwa is to destroy the name Duterte because they're afraid on 2028. That's the only reason bakit diin na diin sila dito sa China. And another reason is para malihis ang issue ng flood control. Asan na yung lintik na flood control? Project na yan. Yung ghost flood control project na yan. Wala na. Blue Ribbon, anong ginagawa ninyo? Lacson, ba't yan ang concentration ninyo? Diba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan,